Grade 5 pa lang si Teshima nang mag-transfer ang Noy nagmula pa sa Hokkaido na si Ashikiba sa kanilang paaralan. Mula noon ay naging magkaibigan na sila at pareho rin silang nahilig sa pagbibisikleta, kaya minsan ay silang dalawa rin ang nagkakarera. Nung una ay hindi pa masyadong makasabay si Ashikiba pero hindi nagtagal ay naging mahusay na itong siklista. Hanggang sa pagtungtong nila ng middle school ay magkasama pa rin sila at pareho rin silang sumali sa bicycle racing club. Maayos naman sila sa ensayo pero sa mga karera ay lagi silang natatalo at wala silang nakakamit na kahit ano. Habang nagpapahinga ay napakamot na lang si Teshima sa kanyang ulo sabay sabing ang lagi niya lang napapala sa karera ay pagsisisi at mga bagay na sana ay nagawa niya ng mas maayos pero para kay Ashikiba ay masaya naman umano ang ganon dahil nakakasama nitong pumadyak si Teshima. May isa pang bagay na kinagigiliwan si Ashikiba sa karera at iyon ay ang nakikita niyang isang landas tuwing nagsisimula siyang magsaya habang nakikipagkarera. Isang daan na parang magdadala umano sa kanya sa unahan kung susundin niya iyon pero pinipigilan umano ni Ashikiba ang sarili niya dahil kung susundan niya iyon ay mapapalayo siya kay Teshima, gayong nakikipagkarera hindi para mauna kundi para manatiling nasa tabi nito. Nagulat si Teshima sa sinabing iyon ni Ashikiba at inisip na maaari umanong mayroon itong itinatago na kahanga-hangang talento kaya posible na mas magkaroon ito ng pagkakataon kesa sa kanya. Isang araw habang naglalakad sila ay napag-usapan nila ang tungkol sa pagtungtong nila ng high school. Sasabihin sana ni Teshima ang pinakamahusay na mga paaralan sa Chiba para sa karera ng mga bisikleta, pero biglang sinabi ni Ashikiba na hindi siya sigurado kung sa Chiba pa rin siya mag-aaral ng high school dahil palipat-lipat nga sila ng lugar dahil sa trabaho ng mga magulang niya. Saglit na natigilan si Teshima sabay sabing mahal niya ang pagbibisikleta kaya gusto niya na matutunan din ni Ashikiba na mas mahalin pa iyon. Dahil madami-dami rin mga nagtatanong kung saan ako palagi nanonood ng anime, subukan nyo dito sa YouCine. Isa ito sa pinakamagandang application na ginagamit ko dahil halos all-in-one na ito dahil palagi itong updated sa mga bagong palabas. Pwede din kayo dito manood ng movie at sports. Kaya kung nais mo din magpalipas ng oras ay nasa pin comment lang ang kasagutan. Salamat. Pagka-uwi sa bahay ay sinabi ni Teshima sa kanyang sarili na gusto niyang makamit ni Ashikiba ang isang bagay na magpapasaya doon at magpapatunay na tama ang desisyon nito na pasukin ang karera ng pagbibisikleta pero naisip niya na parang sobra naman kung bigla yung mananalo sa isang karera. Habang nag-iisip ay bigla siyang napatingin sa isang jersey at doon siya nagkaroon ng ideya na tulungan si Ashikiba na makamit ang titulo ng pagiging hari ng kabundukan. Ibinibigay ang titulong iyon sa unang siklistang makakarating sa tuktok ng isang mahirap na akyatan at isa iyong karangalan at bagay na dapat ipagmalaki. Wala mang ibinibigay na jersey sa middle school level regional pero magkakaroon naman ng pagkakataong makatayo sa entablado ang mga nagwagi at makakatanggap din ng simpleng premyo. Kapag nangyari iyon ay sigurado si Teshima na mas magugustuhan pa ni Ashikiba ang pagbibisikleta. Ngunit sa araw ng karera ay mas gusto pa rin ni Ashikiba na pumadyak lang sila ng magkasama at magsaya gaya ng palagi nilang ginagawa ni Teshima. Gayunpaman kinumbinsi pa rin ito ni Teshima na makipagkompetensya para sa resulta ng kabundukan, pero pagkarating nila sa paakyat na daan ay pinagmasdan lang ni Ashikiba ang magandang tanawin sa halip na umarangkada. Dahil doon ay nainis si Teshima kay Ashikiba dahil sa hindi nito pakikinig sa kanya at pakiramdam niya ay nasayang lang ang pagsisikap niya. Simula noon ay hindi na sila nagkasama pa at hindi na rin masyadong umattend ng practice si Ashikiba. Makalipas ang ilang araw ay nakilala ni Ashikiba si Higashido sa loob ng silid-aralan. Doon ay nabanggit ni Higashido na palaging naghihintay si Teshima kay Ashikiba at kahit nagsisimula na umano ang karera ay nagpapaiwan iyon mag-isa sa starting line habang nakatulala sa likuran. Nagmatuwid si Ashikiba at sinabing ang mahawakan sa damit at sigawan ay sapat na para gustuhin ng kahit sino na tumigil na sa pagbibisikleta. Gayunpaman tinanong siya ni Higashido kung alam ba niya ang dahilan kung bakit iyon nagawa ni Teshima. Natigilan si Ashikiba at doon ay ikinwento ni Higashido na nung pauwi na sila ni Teshima ay nabanggit nito na gusto niyang makamit ni Ashikiba ang titulo ng hari ng kabundukan. Para magawa yun ay kailangang matuto rin si Teshima sa pag-akyat kaya naman kahit umuulan ay nag-practice umano iyon mag-isa. Dagdag pa ni Higashido na ayaw ni Teshima na malaman ni Ashikiba ang tungkol doon dahil baka umano ma-pressure ito, nang biglang maalala ni Ashikiba ang sinabi noon ni Teshima na nasayang lang umano ang paghihirap niyon. Dahil doon ay napatakbo si Ashikiba palabas at nagbisikleta ito kahit umuulan para puntahan si Teshima. Habang hinahanap ang kaibigan ay naiyak si Ashikiba dahil naiisip nito kung paano isinakripisyo ni Teshima ang sarili para ay para sa kanya na makita ang tanawin habang nakatayo sa winner's podium. Naalala rin niya ang masasaya nilang alaala hanggang sa maya-maya pa ay nagkita na sila. Agad niya itong niyakap para humingi ng tawad sabay sabing sa susunod ay siya na ang magiging hari ng kabundukan kaya hiningi niya ang tulong ni Teshima. Natuwa si Teshima dahil magbabalik na ulit si Ashikiba sa pagbibisikleta at nangako na tutulungan niya si Ashikiba na makamit ang titulong iyon. Nang araw ding iyon ay nagsimula na sila sa pagpapractice pero hindi nila kailanman nakamit ang titulo hanggang sa magkaiba na ang paaralang pinasukan nila ngayong high school. Marami na ang nagbago sa kanila gaya ng posisyon at kapaligiran at sinabi ni Teshima na ang resulta ng kabundukan ay sa kanya mapupunta.
Gayunpaman para kay Ashikiba ay may mga bagay na hindi nagbago tulad ng layunin niya na mapanaluhan ang titulo ng pagiging hari ng kabundukan, sabay atake kay Teshima at sinabing iyon na ang huli nilang karera. Sa loob ng 8 taon na pagbibisikleta, sinabi ni Ashikiba sa kanyang sarili na ngayon ay isusugal niya na ang lahat sa laban ng iyon ng buong buo. Hindi nagtagal ay ginamit na niya ang metronome dancing hanggang sa magawa niya ng maabutan si Teshima. Sinubukan pa siyang harangan nito pero nagawa rin niya itong pigilan at maunahan. Napansin ng mga manunood na bahagyang bumagal ang takbo ni Teshima pero hindi nagtagal ay umarangkada rin ito para makahabol kay Ashikiba. Matindi ang laban ng dalawa kaya marami ang nakaabang sa mga ito lalo na nang magawa ulit mauna ng determinadong si Teshima sa eksaktong huling 2 kilometro bago ang resulta ng kabundukan. Sa sobrang bilis ng kanilang takbo ay mabilis lang nilang binagtas ang 500 metro. Pansin ng ilan sa mga manunood na nahihirapan na ang dalawa pero wala sa mga ito ang nais magpatalo. Sa mga oras na iyon ay si Teshima ang nangunguna at ayon sa isang manunood, kung mapapanatili yun ni Teshima hanggang sa linya ng bundok ay may kalamangan na ito kay Ashikiba. Ngunit sa kabilang banda naman ay pwede umanong pagmasdan ni Ashikiba si Teshima mula sa likod at hanapan ito ng pagkakataong umatake, at kung magagawa yun ni Ashikiba ay ito naman ang may kalamangan. Pero dahil dikit umano ang laban ay malamang hirap na rin ang katawan ng dalawa, at konting segundo lang na pagpapabeya sa depensa ay pwedeng magdulot ng pagkatalo. Para sa lalaki ay kung sino umano ang may mas matibay na loob sa dalawang iyon ay siya ang mananalo. Nakarating na ang dalawa sa huling 1 kilometro at doon ay unti-unti pang binibilisan ni Ashikiba ang kanyang takbo. Napansin niyo ni Teshima kaya nabahala ito sapagkat nararamdaman niya na bibigay na ang kanyang mga braso at binti dahil sa pagod. Gayunpaman hindi pa rin sumuko si Teshima at mas binilisan pa nito ang kanyang pagtakbo sabay sigaw na walang hangganan ang kaya niya. Dahil doon ay humanga sa kanya ang mga manunood at sinimula ng mga iyong isiga ang pangalan niya bilang tanda ng pagsuporta. Natuwa si Teshima nang marinig ang pag-cheer sa kanya ng mga manunood kaya mas ginanahan pa siya, at maging si Ashikiba ay namangha sa kanya dahil nakikita umano nito ang pag-usbong ng talento niya. Habang tuwang-tuwa si Teshima ay naalala nito ang sinabi noon ni Naruko na sobrang sabik ang mga manunood sa 3 araw ng Inter-High. Napatunayan niya na tama si Naruko dahil ngayon ay nasasaksihan niya ang ibang klase at matinding hiyawan ng mga iyon kumpara sa una at 2 araw lalo na sa huling bahagi sa bundok. Nagpatuloy lang sila sa pagpadyak nang biglang may sumigaw na isang manunood at sinabing mas bumibilis pa umano ang takbo ni Teshima, bagay na hindi naman mapaniwalaan nito. Samantala, mula pa rin sa kinatatayuan ng tatlo ay sinabi ni Tadakoro kina Kinjo at Makishima na may 2 siklistang naglalaban para sa linya ng kabundukan. Isang nakakulay dilaw at isang nakakulay asul kaya ibig sabihin ay taga Hakone at taga Sohoko ang mga iyon. Sinabi ni Tadakoro na si Ashikiba ang taga Hakone at ang taga Sohoko naman ay si Teshima, bagay na ikinagulat ng dalawa. Tuwang-tuwa si Tadakoro para kay Teshima habang hindi pa rin naman makapaniwala si Kinjo kaya natawa na lang dito si Makishima dahil kanina lang ay sinabi nito na hindi umano makakaya ni Teshima na makarating sa bahaging iyon. Inamin ni Makishima na pinagdudahan niya rin kanina si Teshima pero sinabi nito na talagang ang talento ay isang komplikadong bagay. Ang mga tao umano na batid na agad ang kanilang talento mula pa sa simula ay mabilis na sumusulong ng may kumpiyansa at kasiglahan, samantalang yung iba ay matagal munang ligaw at hindi alam ang direksyon. Pero malamang ay meron na rin umano yun mula pa sa simula at hindi pa lang nakikita kaya kailangan pa ng ibang tao para matagpuan ng mga yun ang talento nila. Maya-maya pa ay nakarating na si Teshima sa huling 300 metro at kasabay niyon ay saktong nakahabol na sa kanya si Ashikiba. Gayunpaman ng mga oras na iyon ay patuloy pa rin ang pagsuporta ng mga manunood kay Teshima kaya sinabi ni Ashikiba na umaasa ang mga iyon na ang pagsisikap ni Teshima ay magbubunga ng kamanghamanghang mga resulta. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naririnig naman ng iba pa nilang mga kagrupo ang hiyawan ng mga tao. Natuwa si Naruko at sinabing base sa sigawan ng mga tao ay mukhang dikit umano ang laban at malamang ay nagpapakitang gilas ang kanilang kapitan. Dahil doon ay mas lalong ibinigay ng tatlo ang kanilang buong pagtitiwala kay Teshima at kasabay niyon ay pinasasalamatan naman sila nito habang patuloy na pumapadyak. Napagtanto rin ni Teshima na kailangang siya rin mismo ang maniwala sa sarili niya dahil marami na siyang nalampasan at napagdaanan. Maya-maya pa ay natanong na nila ang linya ng kabundukan kaya naman itinodo pa lalo ng dalawa ang kanilang pagpadyak, hanggang sa maalala muli ni Ashikiba ang nakaraan kung saan muntik nang umayaw si Teshima sa pagbibisikleta. Nawalan kasi ito noon ng pag-asa dahil wala naman umano itong nararating kahit na anong gawin nito. Nangyari yun noong huling panahon ng taglamig ng 3 taon nila sa middle school.